Paano nga ba maiiwasan na magka-penalty sa iyong salon business? Yo, what's up mga salon owners? Good morning. Kumusta kayo dyan? So, time check natin ay 7:15 na ng morning. At yun nga, Monday ngayon. So, trabaho na naman tayo mga salon owners. So, ngayong araw na to, meron man akong sasaguting isa na namang katanungan sa ating follower o sa ating kasama sa grupo Salon Business Owners PH. Pasok kayo kung gusto nyong matuto sa pagpapatakbo ng salon na negosyo. Paghawak ng tao, paghandle ng staff, problema sa late, sa absent, basta mga commission-based na problema, basic sa akin yan. Dahil ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience, karanasan sa pagpapatakbo ng salon business. Kaya yung problema mo sa mga ganyan, basic sa atin yan. Ngayong araw sasagutin ko tong hindi naman pala to katanungan, bali komento to ng isang kasama natin sa grupo. Nag-post kasi ako tungkol sa penalty sa tax, sa BIR, yan yung mga ganyan. So sabi niya dito, babasahin ko. Ito yung mensahe niya. Yan. Sabi niya dito, sa true boss, naging problem ko yan. Yung isang branch ko dito, dati sa Samar, nag-close dahil sa super typhoon na Yolanda. Tumawa pa siya. Ayun, nahirapan ako sa tax clearance ko kasi kasyungahan ko. Kailangan pala i-declare na close na yung business. Muntik na akong magbayad ng 300k. Sobra kasi from 2013 up at the present day, babayaran ko. Buti na lang may tax amnesty. Ground zero yung lugar like na Baguio. Ayun. Komento to ng isang post natin dahil nag-post ako tungkol sa mga penalty, mga BIR. Kasi mga salon owners, meron nga pala tayong special guest na naman. So ngayong week na to, siya mag-represent kung meron kayong katanungan tungkol sa paano ang tamang rehistro, paano ang tax, paano ba yan ang tamang filing, yung mga ganyan, at anong gagawin pag magsara yung business. Dahil ako kasi, katulad doon sa experience doon sa nag-comment sa post ko, same kami ng experience, Ang akala ko talaga dati, kwento ko lang sa inyo, share ko lang yung topic. Ang akala ko talaga dati, ang pagnenegosyo, meron kaming, hindi lang kasi salon business yung sinubukan ko, meron akong beef pares business, food business, beef siomai, salon supply, at kung ano-ano pa. Marami na tayong experience sa mga ganyan. Ngayon, akala ko dati, na kung magtatayo ako ng negosyo, ng business, ang gagawin ko lang, maglista ng benta, maglista ng expenses, at kumuha ng bookkeeper, siya nang bahala doon. Yan yung pagkakaalam ko dati. At ang alam ko rin dati, itong mga bookkeeper na to, sila yung tutulong sa'yo. Diba? Yan yung mga akala ko dati. Tutulong sila sa'yo na maayos yung ano mo sa BIR, yung mga tax ng ganyan. Ito palang katotohanan mga boss. Pag meron ka ng salon, meron ka ng negosyo, tumatakbo, kumikita, okay, maayos. Ngayon, pag meron ka ng salon, hindi lang pala benta o expenses ang titingnan mo. Ngayon, kailangan mong magbayad ng tax, mag-file ng ganitong form, 2301, 2551Q, basta yung mga ganyan, ang dadami niyan. Ngayon, pag ikaw ang trumabaho sa ganyang trabaho, tas hindi ka magaling dyan, maaring kang magkamali. Ganyan, sa pagkakamali mo, wala namang pake sila kung magkamali ka. Kasi pag nagkamali ka, may penalty yan. Sa lahat ng filings mo, monthly o every quarter, pag merong sumablay dyan, may penalty yan. Ngayon, sa experience ko, wala akong sablay sa mga ganyan. Wala akong sablay. Ngayon, taong 2017, nag-business ako, diba? Ang dami kong business, sari-sari store, maybe Paris pa.
Ngayon, meron akong negosyong nagsara. Pinasara. No, pinasara. Akala ko dati, wala na yun. Nagsara na eh. Wala na tayong magagawa nun. Wala ka nang magagawa, di ba? Kasi nagsara na. Ngayon, hindi ko alam na eto palang penalty sa BIR. Yung business pala dapat, pag meron kang napasaradong business, nag-close na business, sinarang business, dapat idideklara mo siya na sarado, na close, na hindi na nag-operate. Balik mo yung rehistro, ibalik mo yung mga papeles, surrender mo lahat, lalo yung mga plate, business plate, basta yung ganyan, ibalik mo lahat. Sa LGU yun ha. Ngayon, hindi pala doon natatapos ha. Mayroon pa dong sa BIR. Punta ka rin sa BIR, ano mo doon na sarado na yung business mo, close na. At syempre, kasi mga boss, no, pag hindi mo pa pala eto napasara, di ba? Hindi mo pa to napasara, lalo na kung may BIR ka na, o may ano ka na sa BIR, nako, may bayarin pala to monthly. May bayarin to monthly. Diyos ko naman, ang laki. Ang laki na, sa sobrang laki, maiiyak ka talaga. Kasi experience ko yan eh. Experience ko yan na sa sobrang laki ng binayaran ko na tax sa penalty. Dahil hindi ko na-deklara na close na yung business na yun. At every month pala siya nagbabayad, no? I mean, weekly siya may bayarin. Weekly. Tama ba, weekly? Basta, sa isang buwan, chinek ko kasi yung penalty ko. Sa isang buwan, 4,000 yung penalty niya. Ngayon, nung narinig mo to, comment ka muna kung meron ka bang salon dyan o services business dyan na meron ng permit, na meron ng BIR, tapos pinasara, nagsara, o basta sinara. O kung ilang buwan na, o ilang taon na yon. Nako, tingnan mo doon sa BIR yung pangalan mo. Ang tawag dyan kasi, parang monitoring siya. Pupunta ka doon sa BIR, parang titingin ka ng monitoring sheets yata. CMS. Yun, yung mga yon. Punta ka doon at check mo kung meron kang mga ganon. Kasi, yun pala, pag hindi mo na ipasara, open cases pala yon. So, tumatakbo siya monthly. So, sa akin kasi dati, umabot siya ng mga 4 years yata. So, ang laki pala ng penalty nun, no? Ang laki ng penalty. Ngayon, kung meron kang katanungan tungkol sa paano maiiwasan yung mga ganon, no? Paano ang tamang rehistro, tamang pag-ano ng tax sa mga BIR, meron tayong special guest. Ngayong week na to. So, tatanungin natin siya. Kasi to sila taga Maynila to sila. Tatanungin natin sila kung ano ang tamang proseso. Para hindi tayo magka-penalty, para hindi tayo magka-problema. Dahil yung iba, kwento ko lang din sa inyo. Yung iba, akala nila, pag nakakuha na sila ng DTI, yun na yun. Yun na yun. DTI lang daw kinuha nila. Na hindi nyo alam na pag meron na kayong DTI, dapat nakarehistro yan sa loob ng isang buwan, kasi pag hindi, meron din siyang penalty. Basta, ang daming mga ganyan. Disclaimer lang, hindi ako expert sa ganitong usapin, pero eto nangyayari base sa experience ko. At yan lang mga salon owners, no? At bilang isang negosyante, isang mabuting negosyante, ako naniniwala ko na tanging mga salon owner lang o entrepreneur lang ang pag-asa na maayos ang bansang Pilipinas. Maayos ang problema sa ating bansa. At kung naniniwala ka na isa ka rin mabuting negosyante, isang mabuting salon owners, naku, tutulong ka para maayos ang ating bansa. Kasi, ganito ang ipapa-realize ko sa'yo. Hahayaan mo na lang ba na anong mangyari sa Pilipinas? Sasabihin mo na lang ba na bahala na kayo dyan, bahala na sila dyan, wala kang pakialam dyan? Naisip mo ba 10 years from now, 20 years from now, kung anong mangyayari, kung gaano nakalala ang ating bansa? So, sinong maapektuhan? Una, yung anak mo o yung apo mo.
o yung mga kapamilya, kamag-anak mo. So, anong gagawin natin? Tulungan tayo. Kailangan kong tumulong, mapalaki yung negosyo nyo, yung salon nyo, at gagalingan ko dito sa salon ko para makatulong pa tayo sa ibang tao. Lalo na sa mga naghanap ng mga trabaho na maraming mga empleyado. At yan yung mga sinasabi ko kasi maraming nagtatanong, bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit ako nagva-vlog? Bakit ako nag-share ng kwento sa inyo? Bakit ko binabahagi yung aming istorya sa aming negosyo? Bakit gusto kong tumulong sa mga salon owners? So, yan yung mga dahilan, no? Gusto kong makatulong ako dahil mabuti akong negosyante. Gusto kong makatulong ako na maayos ang bansang Pilipinas. At kung isa ka sa gustong tumulong, tara, pasok ka sa ating grupo, Salon Business Owners PH. Aayusin natin yung mga problema na matagal na dito. Yung usapang nakawan, yung usapang price war, babaguhin natin yan. Aayusin natin yan. At basta yung iba pa. So, yan lang. Trabaho tayo dahil ang pagnenegosyo masakit sa ulo. Pero andito na tayo, galingan na natin. Bye-bye.